Binatikos ng isang mambabatas ang pamumuna ni Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos. Pati budget ng opisina ni VP Sara sa susunod na taon gusto ring ipabusisi. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Unfair at uncalled for. Ganyan ilarawan ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua ang sunod-sunod na pambabatikos ni Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos. Nag-ugat ang isyu na yan sa inilabas na open letter ng Vice Presidente noong nakaraang linggo. Dito niya binatikos ang iba't ibang problema sa bansa na hindi man lang daw matugunan ng gobyerno tulad ng kawalan ng master plan sa pagbaha. Sa isang forum nitong weekend, sinabi ni Chua na nasa ikalawang taon pa lang ng termino si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung resibo raw ang gustong makita ni VP Sara, mas mainam daw na singilin niya muna ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na 6 na taong naupo bago pa si Marcos. Kung yung sinasabi po niya na dapat sinunod yung master plan tungkol po dito sa flood control, di sana po nung panahon po nung kanyang ama, nung administrasyon po nung kanyang ama, di dapat sila po yung unang sumunod. Tingin ni Chua, gusto lang ilihis ng Vice Presidente ang atensyon ng publiko para hindi batikusin ang pag-alis niya patungong Germany noong kasagsagan ng pagbaha dahil sa bagat at bagyong Karina. Hindi ko naman po sinasabi na huwag siyang umalis kung talaga naka-scheduled na. Pero po pwede naman siyang ma-delay eh. Iba po talaga kasi yung leader nakikita mo po sa ground. Wala pang tugon si VP Sara sa mga patutsada ni Chua. Pero una nang sinabi ng kampo ng bise na matagal nang naplano ang pag-alis niya na may basbas din daw mismo ni PBBM. Bukod sa issue sa pagbaha, pinuna rin ni Chua ang paggastos ng husto ng gobyerno sa security detail ni VP Sara. Naging issue rin kasi ang pagbawi ng PNP sa 75 tauhan nila na nagbabantay sa kanya. Giit ni Chua, dapat malaman kung talaga bang may security threat sa panig ng bise. Hindi ko naman po inaalis sa ating Vice Presidente no, na tanggalan siya ng security. Ang sa atin lang naman po, gaano po ba karami ang kailangan? Siguro mga 100, lahat na kung pwede na eh. Hindi rin pinalagpas ni Chua ang mas malaking proposed budget na OVP sa 2025 na mahigit 2 billion pesos na. Common courtesy taon-taon sa Kamara na hindi na masyadong binubusisi ang budget ng Vice Presidente. This time po siguro dapat, tignan din natin, malaman po natin talaga kung saan napupunta itong budget. Sa kabila nito, nilinaw naman ni Chua na wala siyang personal na galit kay VP Sara. Bukod sa Vice, nagpahayag din ng pagkadismaya ang mambabatas sa kaalyado niya na si dating Manila Mayor Isko Moreno. Dahil sa plano raw nitong tumakbo ulit sa Maynila at kalabanin ang dating katandem na si Mayor Honey Lacuna. Wala pang kumpirmasyon si Moreno kung may balak nga siyang tumakbo o hindi. Pero banat ni Chua, pakiramdam nila'y natraidor sila. Lalo pat paulit-ulit na sinabi raw ni Moreno noon na hindi nito kakalabanin si Mayor Lacuna sa pagkaalkalde. Wala pa namang pahayag si Moreno tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.